Diyan ka pa. First middle name is Rola. The surname is Duterte. Merci. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my Diyan ka pa. first middle name is Rola. The surname is Duterte. Merci. I am Rola. Alam ko yung Well, nanonood ako hirap na guys, niya. Halos sa hindi na nga speech ni makasuot ng medyas. Bongo guys. Talagang Sinong magmimedya sa kanya doon? Lumuha ako. Naiyak. Naiyak nga ako guys na hindi ako anak Yung sinabi ko ni Duterte. How Si much more sa mga anak. Attorney Mijaldea, pagkatapos ng hearing nila at saka si Kita mo Mama lang sa Nilet, kanila na parang Kaya siya ganun siya magsalita. Dalawang dahilan, hindi nila maring nag-a-adjust sa oras, para makita ng mga at ang pinakamasakit sa lahat, yung sinabi sa akin ni Attorney Mijaldea hindi masasaktan. na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba? Na hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Sabi pa nga niya, bakit ka nandito? Sana Anong, umuwi ka na doon sa bansa. anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Huwag mong iwanan. Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan niyo ng paraan. Paano siya ibalik dito? Gusto niyo basahin ko yung mga medisina niya? Ako, minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong Kakun. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon ni, na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Nilet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Di natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tataka si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na kanya kaya tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman, Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila lahat. Alam niyo, hindi, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Then schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Then, bagamat since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama.
360 days, out of 365 days, magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niyo sa hospital. Sinasamahan ko siya doon, dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong mananagot niyan pag may nangyari kay Tatay Digo? February, umpisa nung December, diyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik ulit kami. Pebrero, bumalik ulit.